Mali talaga, napakamali. Ako'y maghihintay na lamang baka merong MCGI tatawag ngayon sa akin. Naghihintay ako ha, tawagan niyo ako. MCGI. Nanonood MCGI dyan? Ito yung number ko na sa screen. 0963 533 2807. MCGI, tumawag kayo ngayon din gabing ito. At magipag-schedule kayo sa akin, patutunayan nyo sa akin. O di kaya ako magpatunay na ang Katoliko nagsimula sa silanganan, nakarating sa kalunuran. Tutulan nyo. Card bag sauce simbahan. So, ngayong gabing ito, ang tatabi ko sa inyo, yung maling unawa ni Eli Soriano, yung kanyang pambabaluktot, hindi naman sa maling unawa, talagang sadyang minali. Sadyang minali. Dahil sa kanyang pagnanais na gamitin ang mga propesiya ng iba at iba to sa kanilang sarili, nagkamali-mali na ang kanyang mga pinagsasabi. Okay, ang unang video na i-play dito ngayon, yung kanyang mali sa sinabi niya na ang Katoliko daw galing sa kanluran. Ito. Ang iglesia dito sa kanluran, ang iglesia rito galing sa kanluran eh. Katoliko galing dito sa kanluran. Yun. Galing daw sa kanluran ng Katoliko. Ang Katoliko hindi siya galing sa kanluran. Okay, bakit di siya galing sa kanluran? Kasi ang Katoliko, ating basahin ngayon dito tayo sa sa The New Book of Knowledge Encyclopedia. Ang sabi ganito, saan ba nanggaling ang Katoliko? Ito, ayon dito, The New Book of Knowledge Encyclopedia, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Kailan daw nagsimula ang Iglesia Katolika? 2,000 years ago. Almost 2,000 years ago. Saan? Sa upper room in Jerusalem. Tanong, yung Jerusalem ba nasa kanluran? Sino magaling sa geography na magsasabi sa akin na ang Jerusalem ay nasa kanluran? Ang pagkakaalam ko, ang Jerusalem ay nasa silangan, wala sa kanluran. Therefore, yung sinabing yun ni Eli Soriano na ang Katoliko daw galing sa kanluran, mali yun. Ano pa yung mga ibang sinabi ni Eli Soriano? Eto pa, ano pa sabi niya? Ang tanging iglesia ngayon dito na galing silangan papuntang kalunuran, itong iglesia ng Diyos. Yan. Inangkin pa niya. Ang tangi daw katuparan na nagsimula sa silangan papuntang kalunuran, itong iglesia ng Diyos. Ang sabi niya nung nakaraan, hindi sila ang iglesia ng Diyos. Kundi umanib lang daw sila. Tapos yung sasabihin niya, itong iglesia ng Diyos. Hindi yan iglesia ng Diyos sa kanila. Ha? Bakit? Ang iglesia ng Diyos, matagal nang naitatag, 1st century pa lang naitatag na. Samantalang yung sa kanila, 45 years old pa lang. Therefore, hindi sila ang tinutukoy na iglesia ng Diyos ayon sa Biblia. Ngayon, tuloy naman natin ngayon. Ito pang sinabi niya rito. Wait lang ha. Iangat ko lang saglit. Ito. Pero yung pong sa Diyos na iglesia, sabi ng Diyos, pagmumula sa kanila ang tinig ng pagpapasalamat, ang tinig ng nangagsasaya. Aking pararamihin sila. Sila'y hindi mangangaunti. Akin ding luluwalatiin sila. Sila'y hindi magiging maliit. Bakit ang kapatid sa samahang ito, kahit mahirap tayo, dumadami? O, tamo? Mali. Jeremiah 13:19. Sabi niya, nang gamitin niya yan, Jeremiah 13:19, natin basahin na para makita ninyo ha. Ito, Jeremiah chapter 30 verse 19, ito yung kanyang binasa. Yan. Sabi ganito, ang mga tao roon ay aawit ng pasasalamat
at magkakaingay sa kagalakan. Sila'y aking pararamihin. Pararangalan ko sila at wala nang hahamak sa kanila. So meron siyang tinutukoy dito na mga tao. Ang mga tao roon. So meron siyang tinutukoy specific na tao ha. Ang mga tao roon ay aawit ng pasasalamat. Sino yung mga taong aawit ng pasasalamat? At magkakaingay sa kagalakan. Sila'y aking pararamihin. Sino ang tinutukoy niyan? Atin mo nang basahin sa verse 3. Sapagkat darating na ang panahon na napalalayain ko ang aking bayan, ang Israel at ang Huda. Ba't niya in-apply yung MCGI? Hindi naman MCGI. Ha? Ba't niya in-apply yung MCGI dyan? Hindi naman sa kanila. Sabi niya, napansin niyo ba sa samahan nating ito, lalo tayong dumadami? Bakit? Sila ba ang tinutukoy ni Propeta Jeremias? Hindi. Ang tinutukoy ang Israel at ang Huda. At ibabalik ko sila sa lupaing ibinigay ko sa kanilang mga ninuno. Ito'y magiging kanila muli. Ibig sabihin, itong mga Israelitang ito, pinalayas o di kaya umalis o di kaya binihag. Ha? Pinalayas or umalis or binihag. Kaya sila ay nailayo sa kanilang lupain na ibinigay sa kanilang mga ninuno. Sila ay napalayo at sila ay pababalikin ng Panginoon. Verse 7, nakakatakot ang araw na yun. Wala itong katulad. Ito'y panahon ng paghihirap para kay Jacob, ngunit siya'y makakaligtas. Therefore, tinutukoy pala ay ang bayan ni Jacob, ang Israel. Ating basahin sa 17, ibabalik ko ang kalusugan mo at pagagalingin ang iyong mga sugat. Kayo'y tinawag nilang mga itinakwil. Tingnan nyo ha, ibabalik ko ang kalusugan mo. Ibig sabihin na panahong ito, sila'y nawala ng kalusugan. Umayat, naghirap. Tapos MCGI. Ibabalik ko ang kalusugan mo at pagagalingin ng iyong mga sugat. Therefore, na panahon ito, itong mga tinutukoy niya ito, nasugatan na. MCGI ba to? Ha? At pagagalingin ng iyong mga sugat, kayo tinawag nilang mga itinakwil. Ha? Tinakwil? Itinakwil? Sino yung tinakwil? MCGI? ang MCGI nga nagtatakwil eh. Meron ba kayong kapamilyang MCGI? Pag nalaman nilang pamilya kayo, tapos ayaw nyo umano sa kanila, ay talagang itataboy kayo niyan. O tinan nyo, 18. Sinabi pa ni Yahweh, muli kong ibabalik ang kasaganaan sa lipi ni Jacob. O sino yung Jacob? Hindi ba Israel? Bakit ginagamit ni Soria? Sabihin niya, hindi nyo ba napansin ang mga tao dito sa samahan natin sa iglesyang ito lalong dumadami? Bakit kayo ba tinutukoy? Pahahabagan ko ang buong sambahayan niya. Ang lungsod na winasak ay muling itatayo at muling itatayo ang bawat gusali. Kailan nangyari ang gusali ng MCGI pinabagsak? Ha? Kailan nangyari ang lungsod ng MCGI winasak? Kailan nangyari yon? Wala. Ang winasak ang Israel. Ang binagsak ng mga gusali sa Israel. O tuloy natin, 19. Ito na. Ang mga tao roon. Saan ang mga taong yon? Sa bayan ni Jacob. Hindi sa MCGI. Mga sinungaling ito. Itong mga naniniwala kay Elistoriano. Kasi ang mahilig makinig sa kasinungalingan ay ang mga taong mga sinungaling. Dahil ang totoo lang ang nais, sa halip na agad maniwala, sisiyasatin muna kung gaano katotoo yung claim. Para bang si ano ba? Si Efraim Bulambaw ba? Kanina, debate namin kanina, inaangkin niya na sila daw
na EDB Ecclesia ay parte ng Ecclesiang tinatag ng Panginoong Jesucristo. Nang malaman, self-proclaim lang pala. Nang aking tanungin sa tracing ng kanilang history, ayaw kong sagutin yan kasi hindi batayan ang tracing. Hindi batayan. Batayan yun. Paano mo sasabihin na sa tunay ka, claim lang palang ginagawa mo? O, tuloy natin. Ano pa yung mga kinlaim ni Eli Soriano dito? Ito, pakinggan nyo. Dumadami ang miyembro sa iglesyang ito. At ito talagang parami. Kasi nasa Biblia, ang gawaing ito mag-uumpisa. Teka, ating ulitin ha. Dumadami ang miyembro sa iglesyang ito. Oh? Dumadami ang membro sa iglesyang ito? Ha? Iglesyang ito? Bakit? Kayo ba tinutukoy? Anong iglesyang ito? Yang iglesyang bang yan? Iglesia ba yan? Hindi iglesia yan eh. Ha? Ang iglesyang ito, dumadami ang tao. Bakit? Kayo ba tinutukoy? Tuloy natin ha. At ito talagang parami. Kasi nasa Biblia, ang gawaing ito mag-uumpisa sa Pilipinas. Ha? Nasa Biblia daw. Nasa Biblia. Ang gawaing ito magsisimula sa Pilipinas? Ha? Ako lang ba nakarinig nun? Magsisimula daw sa Pilipinas ayon sa Biblia. Ano? Ating nga basahin? Ano to? Sa silangan, papunta ng kaluluran. Yung silangang tutukoy niya nito, Pilipinas daw. Ay, talaga? Pilipinas? Tingnan natin. No? Babasahin ko po sa inyo. Sa isang talata ng Malakias 1:11. Malakias 1:11. So atin munang basahin muna ang sinasabi dito sa Malakias 1:11. Okay. Ito ang sabi ha. Atin basahin to. Malakias 1:11. Para malaman natin ang kabuuan. Ano sabi? Iginagalang ang aking pangalan ng lahat ng mga bansa mula silangan hanggang kanluran. Nagsusunog sila ng insenso at nag-aari ng malilinis na handog para sa akin. Ako'y pinaparangalan nilang lahat. Pakinggan niyo ang pagkakasabi ha. Iginagalang ang aking pangalan ng lahat ng mga bansa mula silangan hanggang kanluran. So iginagalang kanyang pangalan. Nagsusunog sila ng insenso. Anong insenso ang sinusunog ng MCGI? Itong mga taong tutukoy sa Malakias 1, nagsusunog na ng insenso. Sa panahon pa lang ni Malakias, nagsusunog na ng insenso. Tapos sasabihin niya, silang tinutukoy, ang gawain magsisimula sa Pilipinas? Hello? Ha? Ano nangyari sa inyo? At nag-aalay ng malilinis na handog para sa akin. Ako'y pinaparangalan nilang lahat ng panahong ito. Pinararangalan na siya ng MCGI. Ng MCGI. Sila ba tinutukoy? At basahin simulan din sa 1. Ang aklat na ito ay naglalaman ng pahayag ni Yahweh tungkol sa Israel. Straight to the point. Sa pamamagitan ni Propeta Malakias, sinabi ni Yahweh sa bayan ng Israel, iniibig ko na kayo noong una pa man. Subalit sinasabi naman ninyo, paano nyo pinapakita ang inyong pag-ibig sa amin? Hindi ba't magkakapatid sina Esau at Jacob? Ngunit minamahal ko si Jacob at ang kanyang mga salinlahi. At kinamuhian ko naman si Esau. Winasa ko ang kanyang maburol na kabayanan at pinamugaran nyo ng maiilap na hayop.
Yung ano, yung Edomita yata 'to. Kung sabihin man ng mga Edomita, tama nga, Edomita nga, sabi ko pala Edomita, eh. Kung sabihin man ng mga Edomita ng mga salinlahi ni Esau, bagaman winasak ang aming bayan, muli naming itong itatayo. Ito naman ang isasagot ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Itayo mo nilang muli yon, ay muli kong wawasakin hanggang sa tawagin silang masamang bansa at bayang inapuputan ni Yahweh magpakailanman. Makikita ninyong mangyayari ito at sa inyong sasabihin, dakila at makapangyarihan si Yahweh kahit sa labas ng bansang Israel. Pinagsabihan ni Yahweh ng makapangyarihan sa lahat ang mga paring lumapastangan sa kanyang pangalan. Baka sabihin lang ngayon, tinan mo yung mga paring nang lalapastangan. Paring Katoliko ba yan? Nakabasa lang kayo ng pare, Katoliko na kaagad. Tandaan ninyo, sa panahong yan, wala pang paring Katoliko. Malakyas pa yan, eh. Pinaparangalan ng anak ng... anong pare ito? Di pare ng Judaism. Pinaparangalan ng anak ng kanyang ama at nangalipin ng kanyang Panginoon. Kung ako ang inyong ama, bakit hindi ninyo ako ginagalang? Kung ako ang inyong Panginoon, bakit hindi ninyo ako pinaparangalan? Nilalapastangan ninyo ako at pagkatapos itatanong pa ninyo sa anong paraan namin kayo nilapastangan? 7. Nag-aalay kayo sa aking altar ng mga walang halagang pagkain. Ang kausap pala dito, nag-aalay sa altar ng mga walang halagang pagkain. Ang tanong ngayon, ang MCGI, mayroon bang altar? Sino magsasabi sa akin na MCGI mayroong altar? Wala silang altar. TV meron. Big screen meron. Pulpito meron. Pero altar, ngek-ngek. Paano naging marumi ang aming handog? Hinahamak ninyo ang aking altar. Sa tuwing maghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag. MCGI naghahandog ng hayop na bulag? Ha? Kailan nangyari MCGI naghahandog ng hayop na bulag? Sino ba naghahandog ng hayop na bulag? MCGI ba? O ang mga taga-Israel? Tanyo? Nasaan ang Israel? Di ba nasa silanganan? Saan mo sisimula ang gawain? Sa silanganan. Ano ba yon? Pilipinas ba yon? Ano ba naman to? Subukin ninyong maghandog ng ganyan sa inyong gobernador. Matuwa kaya siya sa inyo at ibigay ang inyong kahilingan? Magsumamo man kayo sa Diyos ay hindi niya kayo papakinggan. Kung ganyan ang inihahandog nyo sa Kanya, mabuti pa'y isara na ng isa sa inyo ang mga pinto ng templo. Ang kausap dito may templo na nasisirhan ng pinto. MCGI ba yan? Porque yung nangangaral may alam sa Biblia. Kung babaluktutin niyo yung mga nakikinig, maniniwala naman kaagad. Wala kasi kayong alam. Napakadaling lokohin ng mga walang alam. Kung mananatili kayong walang alam sa Biblia, madali kayong ilagay sa bulsa. Papaniwala, ano yan? Ano sa Historiano? The most sensible preacher at all time. May nagre-reklamo. Patay na si Brother Eli, tinitira nyo pa. Ayaw nyo tirahin namin sila? Ayaw nyo tirahin namin siya? Kahit patay na, stop nyo lahat ng mga video niya. Dahil hanggang umiiral ang mga video niya at patuloy niyong piniplay, walang reason para itigil na namin ang pangbibisto sa mga panloloko ni Eliseo Soriano. Galit kayo? Galit kayo? Magipagdebate kayo sa akin. Galit kayo? Open ako. Sinong MCGI dyan? Sinong MCGI dyan ang haharap sa akin, sasabihin sa akin, Jando, magdebate tayo. Patunayan ko sa iyo
na ang tinutukoy sa Jeremias 30 ay ang MCGI. Lalaban ako. Lalaban ako. Lalaban kayo? Sabihin niyo sa akin. Lalabanan ko kayo. Oh, ating gawin sa live para marami makapanood. Sinong MCGI masasabi sa akin, Jando, patutunayan ko sa iyo, Jando, na ang Katoliko nagsimula sa kanluran. O sige. Sino nga harap sa inyo? Larry Silva? Sino? SL TV? Sige nga. Kahit sino MCGI na lang. Iharap nyo sa akin yan. Sino? Si Josel Malyare? Si Mel Magdaraog? Iharap nyo sa akin yan. Ha? Diapers? Oh, wait lang. Wait lang ha. You wait. You wait. Okay. Kahit sino pa dyan? O kahit si Sislus pa eh. Tatanggapin ko si Sislus. Makipagdebate kayo sa akin. Patunayan nyo sa akin na totoo. Ang Katoliko nagmula sa kanluran. Totoo. Sabihin nyo sa akin, totoo yan, Jando. Na ang tinutukoy ng Jeremias 30 ay ang MCGI. Sige. Na Malakyas 1:11. Na Malakyas 1. MCGI. Sige. Ang tanong kung lalaban ba? Matagal na si Josel Malyari sa inyo. Simula ng layasan ni Soriano si Nicolas Perez, nandyan na si Josel Malyari. Sige. Ano yan ako? Kahit sino sa inyo, lalabanan ko. Patunayan sa akin. Tama sinasabi ni Soriano dito. Nang MCGI ang tinutukoy sa Malakyas 1:11, sa Jeremias 30:19. Ano pa? Tuloy natin yung mga pinasasabi niya rito. Ano pa sabi niya rito? Tingnan nyo ha. Ang kahulugan po nito, mayroong gawain ng Diyos na mag-uumpisa sa silangan papunta ng kalunuran. Kaya dadami. Yun. Mayroong gawain. Magsisimula sa silanganan. Ano daw yun? Pilipinas. Ha? Pilipinas? Hello? Oh, tingnan nyo ha. Pakinggan nyo ito. Lalaganap. Hindi dahil sa panghihikayat sa laman, sa trabaho, sa impluensya, sa kalibugan, sa babae. Hindi doon. Kundi, sabi ng Diyos, mababalitaan ang kanyang pangalan, mag-uumpisa sa silanganan, papunta sa nilulubugan ng araw. Ang kasinonimo niyan, yun po ang gawain ng pagliligtas ng Diyos. Mag-uumpisa sa silangan. Tingnan nyo? Hindi yan sa pag-aasawa, sa kalibugan. Ba't siya napunta doon? Ha? Hindi yan pagpapadami sa impluensya. Ano impluensya? Kailan nagkaroon ng impluensya ang mga Israelita nung panahong ito? Wala. Impluensya daw. Mali talagang unawa. Tingnan nyo. Basahin natin ang 8:7 ni Zacarias. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, aking ililigtas ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Ayon, magliligtas pala ang Diyos. Sabi niya, ililigtas ko ang aking bayan. Ililigtas ko ang aking bayan. Meron siyang bayan na kanyang ililigtas. Sa lupaing silanganan. Sa lupaing silanganan. Tapos? At sa lupaing kalunuran. Magkakaroon ng bayan ng Diyos, mag-uumpisa sa silanganan, papuntang kalunuran. Kapareho nung kay Malakyas, mula sa sinisikatan ng araw, hanggang sa nilulubugan niya from east to west. Ngayon, ginamit niyang Zacarias 8:7. Pansinin ninyo kung anong unawa niya dyan. Yan ay kanyang ililipat sa kanila. Tanong, Zacarias 8:7, sila ba ang bayang ililigtas? Kinunik niya sa Malakyas, hindi ba? Sino ang bayang ililigtas?
Ang MCGI ba ang bayan? O ang Israel ang bayan? Zacarias 8:7. Ating basahin ang Zacarias muna natin simulan sa 1. Okay. Zacarias 8:1. Papunta tayong 7. Anong sabi dito? Ganitong sinasabi. Sinabi sa akin ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ganito ang sabihin mo. Sabik na akong ipadama sa Heru. Straight to the point. Jerusalem. Hindi sa MCGI. Sabik na akong ipadama sa Jerusalem ang aking pagmamahal. Isang pagmamahal na naging dahilan o pumapuot ako sa kanyang mga kaaway. Sinong may kaaway? Jerusalem. Babalik ako sa Jerusalem upang muling manirahan doon. Tatawagin itong tapat na lungsod at banal na bundok ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ganito ang sinabi ni Yahweh, muling makikita ang matatandang babae at lalaking nakatungkod na nakaupo sa mga liwasan ng lungsod. Ang mga lansangan ay mapupuno ng mga batang naglalaro. Aakalain ng mga naiwan sa lupain na mahirap itong mangyari. Ngunit para kay Yahweh ay walang imposible. Ililigtas ko ang aking bayan mula sa mga lugar ng silangan at sa kanluran. Ililigtas niya ang kanyang bayan na dinala sa silangan, dinala sa kanluran upang ibalik sa Jerusalem. Walang sinabing ililigtas mula sa silangan papuntang kalunuran. Ha? Papunta ba? Ating ang basahin sa sa ang dating Biblia, papunta ba yan? Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, aking ililigtas ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Bakit sa paliwanag niya, naging magsisimula sa silanganan, papuntang kalunuran? Ibig sabihin, yung mga binihag ng mga kanyang bayan na nasa silangan, dadalhin sa kanluran? Yun ba? Ating uling pakinggan ng kanya sinabi at pakinggan nyo. Basahin natin ang 8:7 ni Zacarias. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, aking ililigtas ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Ayun, Maliwanag! Ililigtas ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Wala sinabing papuntang kalunuran. Pakinggan nyo kanya paliwanag. liligtas pala ang Diyos, sabi niya, ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Magkakaroon ng bayan ng Diyos, mag-uumpisa sa silanganan. Ha? Mag-uumpisa sa silanganan? Yung ba sinabi? Papuntang kalunuran. Ayun. Kung papuntang kalunuran, ibig sabihin, yung kanyang bayan na dinala sa silanganan, papuntang kanluran. Ano nangyari sa iglesia? Hindi ba? Mateo 24, 21:43. Mateo 21:43. Basahin natin yung Mateo 21:43. Ito sabi dito, Mateo 21:43. Ito sabi dito ni Kristo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Sinong kausap dito? Mga taga-Jerusalem. Nasaan ang Jerusalem? Nasa silanganan. Ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Yan ang bansang ito. Gawa 23:11. At nang sumunod na gabi ay lumapit sa kanyang Panginoon at sinabi, lakasan mo ang iyong loob.
sapagkat kung paano ang pagpapatotoo mo tungkol sa akin sa Jerusalem ay kailangang patotohanan mo rin gayon sa Roma. Halaka, di mula silangang puntang kalunuran. Kanyang unawa, mali. Mula Pilipinas sa puntang Brazil. Ha? Mula Pilipinas sa puntang Brazil? Hindi ba sa Brazil nangyari yung parade kung saan nilapastangan ng Panginoon ang lalaki ng mga imahe ng mga satanas, ng mga demonyo? Tapos meron silang mga mga inarkilang mga tao kung saan magpi-play sa stage ang Panginoon, nilapastangan nila doon. Hindi ba sa Brazil nangyari 'yon? Yung lugar kung saan sa mismong plaza lantaran ang snatching, naglalakad yung tao, talagang aagawin. Paglingon mo ganyan, gaganon lang oh. Tapos pagtali ko mo, bihilayin na mo yung bag mo. Yung mga alahas, talagang tatanggalin sa tenga, tatanggalin sa leeg. Yun ba? Yun ba? Napakamaling unawa. Tuloy natin. Kapareho nung kay Malakias, mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon. Yun ba ay pagliligtas yung sa Malakias? Pagliligtas ba yon? O pag-aalay ng insenso? Mali talaga unawa nito eh. Meron pa tayo dito. Anong sabi niya? Yung pagliligtas ng Diyos mag-uumpisa sa silanganan. Saan sa silanganan? Ayun. 24:15 ni Isaias, kapatid na Daniel. Saan sa silanganan? Saan sa saan sa silanganan? 24:15 daw ni Isaias. Aba, nangungupya na sa INC. Ito bang sinasabi ninyo? Aral ang batayan? Aral? Hindi daw batayan ang founder. Ang batayan ng tunay ay ang aral. Tapos eto, kinokopya na niya sa INC. Kinokopya na niya. Pakinggan niyo ang kanyang paliwanag sa Isaias 24:15. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Ayon, sa silanganan, hindi sa kontinente, hindi sa China, no? Hindi mag-uumpisa sa Australia, hindi. Mag-uumpisa sa mga pulo ng dagat. Napakaliwanag namang hula nito, mga kababayan Pilipino. Napakaliwanag naman mga kababayan Pilipino. Mag-uumpisa ang pagliligtas ng Diyos sa mga huling araw. Ha? Ano sa mga huling araw? Ang pagliligtas na ito nangyari sa mga huling araw? Mali! Sinong MCGI ang kayang humarap sa akin sa isang debate, patutunayan niya na ang pagliligtas na tinutukoy sa Zacarias 8:7 ay mangyayari sa mga huling araw? Sinong MCGI dyan ang lalaban sa akin? Diba sa mga takot eh. Diba sa mga takot. Alam niyo ang MCGI, lalaban lang yan sa debate kapag ang topic about sa kalaban nila. Pero kapag about sa kanila, ay hindi lalaban yan. Katunayan, tingnan mo si Agustin Taliser, napakahilig niyang talakayin ang mga mali ng ibang relihiyon, ng mali ng ibang samahan, ang mga mali ng ibang sekta, pero sarili nilang mali, ayaw niya pag-usapan. Sabi ko sa kanya bro, ang sabi sa akin, Bro Jando, meron ka bang nalalamang mali sa ginagawa ng mga saksi ni Jehovah? Sabi ko, pakialam mo. Ano tatanungin sa akin? Di, kasi maganda kasi pag-usapan yung mga mali nila
Sabi ko naman, hindi. Maganda at ipag-usapan yung mali ng MCGI. Ay, wag yun. Wag yun. Ano ba sa mali ng iba? Kaya si Taliser binlock ko. Pinagalitan ko. Sabi ko sa kanya, bakit mo inuuna yung mali ng iba? Mas mabuti pagtuunan mo ng pansin ang mali ng samahan nyo. Wala kang pakialam sa mali ng iba. Ha? Wala kang pakialam sa mali ng iba. Pagtuunan nyo ang mali ng inyong samahan. Ngayon ni Taliser Gusto yung mali ng iba, yung mali nila. Pero kami Katoliko, pag-usapan din yung aming mali, ay open kami dyan. Alam mo, nakita namin yung pari ninyo. Nasaan? Andun, naglalasing siya lang mananagot nun. Ha? Di nyo ba tatanggalin yan? O report mo sa Roma para tanggalin. Di nyo ko magre-report? Bakit? Ako magre-report, gusto mo ako magre-report. Tapos anong gagawin mo? Papipiestahan ninyo. Kaya nga ayon namin yung mga Katoliko, nakikipagdebate sa kapwa Katoliko kasi pinagpipiestahan tayo ng mga Protestante. Tayong pinagtatawanan. Tingnan nyo, Katoliko naglalabanan. Pero kami ba umaatras sa mga issue? No. Talagang may mga mali, mga pangyayari. Pero hindi niyan nababago ang founder namin. Si Kristo pa rin ang founder namin. Bukas ng alas 3 ng hapon, may debate ako kay Efraim Burambao. Ang debate ko sa kanya, patutunayan ko naman, kasi nagdebate kami kanina, ang tabi niya, patutunayan niya ng EDB Ecclesia na kanyang pinamumunuan, na kanyang itinatag, ay parte ng Ecclesiang, alam niyo ba ako patuloy sa Ecclesia? Kasi sa kanya, iba ang Ecclesia, iba ang Iglesia. Sa kanya, iba ang Ecclesia, iba ang church. Yan na ba yung English ng Ecclesia? Sabi niya, pwede yung congregation, pwede yung assembly. Yung church, hindi. Kung ano ang Greek word ng church? Tuloy natin Mag-uumpisa siya sa silanganan. Saan sa silanganan? Sa mga pulo ng dagat. Pilipinas na Pilipinas yan Pilipinas daw. Nakabasa lang na mga pulo ng dagat, Pilipinas daw. Pilipinas daw, nakabasa lang ng mga pulo ng dagat, Pilipinas daw. Ang tanong, Pilipinas ba yan? Pilipinas ba yan? Tinan natin basahin ito Tinan ninyo Esther, Kapitulo 10, versikulo 1. Ano sabi rito? At ang Haring Asuero ay nag-atang ng buwis sa lupain at sa mga pulo ng dagat. Tanong, Pilipinas ba yan? Pilipinas ba yan? Kung ang pag sinabing mga pulo ng dagat ay agad Pilipinas, patunayan nyo sa akin na once upon a time, ang Haring Asuero ay nag-atang ng buwis sa bansang Pilipinas. Straight to the point. Kung meron nangyaring ganon. Ano, may nangyari bang ganon? Mga pulo ng dagat sa Pilipinas yan. Sige, sino sa akin ang magsasabi, Jando, magdebate tayo. Patutunayan ko sa iyo na ang mga pulo ng dagat sa Isaías 24:15 ay Pilipinas. Sinong MCGI ang haharap sa akin ng debating yan? Sino? Ay, open ako. MCGI, sige nga. Sinong MCGI dyan ng lalaban? Pwede si Josel Malyari. Pwedeng si Danny Navales. Pwedeng si Mel Magdaraog.
Pwede sila. Ano? Meron ba? Yan ba ang sinasabi niyong the most sensible preacher at all time? Yan ba? At ayaw nila na talakayin yan? Ito, ano pa sabi dito? Tingnan nyo ha? Ito lang naman ang iglesyang ito ang nag-umpisa sa silanganan na nakarating ng kalunuran ng nangangaral eh. Ayun. Ito lamang, ano to? Ito lang naman ang iglesyang ito. Iglesyang ito. Referring siya sa MCGI. Ang nag-umpisa sa silanganan. Ang nag-umpisa sa silanganan. Hindi inaamin niyang nag-umpisa siya sa Pilipinas. Kasi kung totoong sila ay naanib sa tunay na iglesia, hindi niya sasabihin sila nag-umpisa sa Pilipinas. Na nakarating ng kalunuran ng nangangaral eh. Nakarating ng kalunuran ang nangangaral? Bakit? Doon ba sa Jeremias 30:19, may sinasabi ba doon ang nangangaral ang nakarating kalunuran? Sa Malakyas 1:11, may nakalagay ba doon na ang nangangaral nakarating kalunuran? Sa Zacarias 8:7, may nakalagay ba doon na ang nangangaral nakapunta ng kalunuran? Napakamali talaga ng mga paliwanag nito. Tuloy pa natin. Tingnan nyo ha? Nag-umpisa akong mangaral sa silangan sa mga pulunan dagat sa Pilipinas. Ha? Tingnan nyo ha? Nagsimula akong. Sabihin, yung hula, yung propesiya, ipinapahid na niya sa sarili niya. Pakinggan nyo. Nag-umpisa akong mangaral sa silangan. Nagsimula akong mangaral sa silangan. Sa mga pulunan dagat. Sa mga pulo ng dagat. Ha? Bakit? Yung mga pulo ng dagat ba sa Pilipinas? Referring sa Sa Pilipinas? Sige nga, maglabas na kayo ng Bible scholar. Sinong Bible scholar ang mailalabas ninyo sa akin? Maipapakita ninyo sa akin na nagsasabing ang mga pulo ng dagat sa Biblia ay tumutukoy sa Pilipinas. Sige nga. Ang ginagawa ng MCGI, nagpapadala ng mga trolls doon sa comment section bumabanat, pero pag hinamon sa isang diskusyon, ayaw nang humarap. Katunayan, kahit na bilangan ko pa ng 20, isa! Sagutin mo! 2! 19! Isa na lang! 20! Kick out na. Bakit? Walang may sagot eh. Feeling kasi nila, ang galing-galing nila. Yan sinabi ni Alfie Angeles, no? Feeling nila, ang galing-galing nila. Pero ginagarantihan ko sa inyo, walang nalalaman ng mga taong yan. Tama. Madaling lokohin ang mga walang alam. Much better magsaliksik bago maniwala. Ang nangyari dito, naniwala muna, wala nang saliksik na nangyari. Tuloy natin. Sa Pilipinas at sa buong kontinente ng Amerika. North America, Canada, Central America, tapos South America. Yun na mo, palakpakan pa sila. Grabe naman. Palakpakan pa kayo. Malapit na yung mga ginagawa niya na na panlulokos niyo, pinapalakpakan niyo pa. Ito pa. Kinonfirm niya ng MCJ na tatag sa Pilipinas. Ito lang naman ang relihiyon, itong iglesia ng Diyos na natatag sa Pilipinas. Ito lang naman ang relihiyon. Ano daw? Ito lang naman ang relihiyon, itong iglesia ng Diyos na natatag sa Pilipinas. Ha? Natatag sa Pilipinas? Iglesia ng Diyos natatag sa Pilipinas? Hello? Iglesia ng Diyos natatag sa Pilipinas?
Hello? Akala ko ba ang iglesia ng Diyos doon nagsimula sa Jerusalem? Doon nagsimula sa Israel? Ba't sa'yo sa Pilipinas? At take note, sa debate ni Eli Soriano laban kay Victor Villas, kanyang sinabi, sa iglesia ng Diyos, hops! Baka malian nyo. Baka sabihin nyo inaamin namin kami yan. Hindi kami yan. Hindi kami yan. Tapos sasabihin niya ngayon, iglesia ng Diyos natatag sa Pilipinas. MCGI, meron bang malakas ng loob yan? Magsalita na kayo habang maaga pa. Tuloy natin. Ito lang naman ang relihiyong galing sa silangan na pumunta ng kalunuran para mangaral. Ha? Nagsimula sa silangan, nagpuntang kalunuran para mangaral. Yun ba ang sinasabi sa Jeremias 30:19 na may mangangaral, mangpuntang kalunuran para mangaral? Yun ba ang sinasabi sa Malakias 1:11? Yun ba ang sinabi sa Zacarias 8:7? Ang pagliligtas na mangyayari doon kasi yung kanilang bayan binihag. Nakarating sa ibang bansa kasi binihag sila. Kaya nga itong si King Cyrus bilang ibong mandaragit, binalik niya. Binalik niya, ha? Mula sa ibang bansa, binalik niya ang mga Israelita sa kanilang bayan. Kaya siya binansagang ravenous bird of the east. Binalik niya. Tapos eto, ang kanyang unawa sa pagliligtas, pangangaral. Mali. Hindi pangangaral yan. Talaga pa uuwiin siya sa kanilang bayan. Mali talaga. Mali ang unawa. Oh, ano pa yung mga sinabi niya dito? Dahil pa niya unawa dito eh. Sabi niya dito, sa Pinoy raw natupad ang hula. Kaya, alam nyo, karangalan nating mga Pilipino na nangyari itong hulang ito eh. Karangalan. Bakit karangalan ng Pilipino? Hindi naman tayong tinutukoy dyan. Ha? Karangalan ng Pilipino. Ay, naku, ang sarap mo. Hindi, mali. Mali talaga. Sobrang mali. Tuloy. Nasabi ng Diyos, ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Ang tanong, ang tinutukoy ba dyan ay pangangaral? Sinong Bible scholar ang nagsasabing ang pagliligtas dyan ay pangangaral? Hindi. Ang pagliligtas dyan, literal na pababalikin sila, pauuwiin sila. Kasi sila ay binihag sa iba't ibang bansa, sila napunta salang dahil sa pagkabihag. Sila ay palalayain, sila ay pauuwiin. Yan ang pagliligtas na tinutukoy dyan. Hindi pangangaral. Mali. Tapos sasabihin nyo, tamang tinuturo ni Brother Ele. Kung tama, sinong MCGI ang willing humarap sa akin at handang magipagdebate? Ito ang pag-usapan namin. Sino? Mag-comment kayo sa akin. Mag-message kayo sa akin na kayo ang haharap sa akin at willing akong harapin kayo. Willing akong harapin kayo. Nandiyan naman si Russia. Naghihintay lang yan kung sino ang tatawag sa kanya. Russia, ito, debate tayo. Debate kami. Ikaw moderate. Andiyan ni si Brother Nash Benavides. Willing din niya na sige ako mag-moderate. Mali talaga unawa ni Soriano dito. Sasabihin nyo, sabi niya, si Soriano lang ang may record na hanggang sa kanyang pagpapahinga,
Opo, sa kanyang pagpanaw ay walang nakatalo sa kanya sa debate. Paano kasi ang haharapin niya rin yung mga easy. Yung mga easy lang ang haharapin niyan. Hindi haharap sa ano yan, sa magaling yan. Ngayon, eto. Nailabas ba niya ang video nila nang sila'y nagdebate ni Melchor Manalili? Bata pa si Manalili nun. Nailabas ba niya ang kanilang debate? Hindi ba wala? Kasi napahiya siya doon. Meron ba siyang debate against Soc Fernandez? Di ba wala? Di ba wala? Hinamon siya ni Baruwendel Talibong. Nagpunta pa kami sa kanilang coordinating center. Pinainom pa ako ng kape. Nang sabihin ko face to face, abay tinulak ako palabas. Pinalagkad nila ako palabas. Yung kape ko hindi ko natapos. Tapos doon sa mismong bahay pa ni Atinonet Madrinian Bolo, nagharap kami kahit bahay na Atinonet, sila pa yung matapang. Na halos kami pang palayasin. Kaya sila ang pinagalitan. Hoy. Sabi natin Nonet, hoy. Ano kayo? Mamamakay ko ito. Magunos dili naman kayo dyan kasi ako yung palalayasin eh. Ako? Palalayasin nyo sa bahay ng iba? Sino kayo? At nung araw na yon, ayaw na akong kausapin ng kanilang yung kanilang leader. Medyo may pagkabading magsalita. Ayaw na akong kausapin. Ang gusto niyang kausapin si Brother Edgar Laugan na lang. Kasi alam niya, lahat ng mga sinasabi nila, alam ko mga talata. So, dami niyang mali dito eh. Mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil. Kaya dumami ang miyembro sa samahang ito. Ha? Ano? Kayo, huwag kayo magpaniwala dyan. Sa mga naninindigang tamang sinabi ni Eli Soriano dyan, hinahamon ko kayong lahat na MCGI na may lakas ng loob na harapin ako. Hinahamon kayong lahat, magipagdebate kayo sa akin. Kahit pa sabihin ni Rason, debating walang kibuan. Ano? Debating walang kibuan? Paano nangyari yun? Meron bang ganun? Debating walang kibuan? Dahil doon, maraming membro matitigas ang ulo. Pinagbawalan na nga makipagdebate, nagdidebate pa rin doon sa mga social media, nakatago lang yung mukha. Ayaw sumunod sa puno nila. Sinabi na nga ng puno eh, debating walang kibuan tayo ha, debating walang kibuan. Anong ginagawa? Nandoon sa TikTok. Nangangaral, iipag-diskusyon. Sinabi na nga walang walang iipag-diskusyon eh. I-diskusyon pa rin. Yung mga kamunin mo, ayaw lumaban, sabihin naman, bro, hindi kami lalaban. Kasi sabi ng aming puno, debating walang kibuan. Hoy, tuloy natin. Bunga ng pangangaral, hindi bunga ng pag-aasawa ng miyembro. Hindi mali talagang unawa. Bunga ng pangangaral? Ano bunga ng pangangaral? Pangaral ba tutukoy doon? Hindi. Tapos? Tandaan nyo mga kapatid, tayo po ang unang-unang iglesia galing sa silangan na nakarating dito para mangaral. Ay nako, sila daw unang iglesia nagmula sa silangan na puntang kalunuran. Mali. Nauna ang Iglesia Katolika sa inyo.
Ang Iglesia Katolika nagsimula sa Upper Roman Jerusalem, nakarating sa Roma. Hindi pa kayo na ipapanganak sa mundo, nagawa na ng Iglesia Katolika yan. Sasabihin nyo, kayo lang ang iglesia. Ang unang iglesia nagsimula sa silangan, napuntang kalunuran kayo. Mali. Ang Iglesia Katolika ang nauna sa inyo. Ang Katoliko nagsimula sa Jerusalem. Sabi nila, sige, debate tayo dyan daw. Patunayan mo, ang Katoliko nagsimula sa Jerusalem. O sige. Sino lalaban sa inyo? Kontakin niyo ako. Bisa kayo sa akin, patunayan sa akin, dyan daw. Ako ang lalaban sa iyo. O sige. Kung merong lalaban na MCGI dyan, patutunayan ko sa inyo, ang Iglesia Katolika nagsimula sa silangan. Tutulan nyo. Kung may tututol dyan, sige, mag-communicate kayo sa akin, kontakin nyo ako. Tumawag kayo, yung number ko nandiyan sa screen number ko, 0963-533-2807. Tumawag kayo. Tawagan nyo ako ngayong gabi. Sabihin nyo sa akin mga MCGI, lalabanan ka namin dyan, patunayan mo sa amin na Iglesia Katolika Apostolika Romana nagsimula sa Jerusalem o sa silangan. Sige, papayag ako. Tutunayan ko, ang Iglesia Katolika nagsimula sa silanganan. Nakarating sa kalunuran, yung Roma, sa kanluran yung Roma Western yung Roma sila doon yung nauna. Yung nauna, pero sasabihin mo, mali yung unawa mo talaga. Ito pa. Ano man ang gawin nila ngayon, ang kinatuparan ng hula na magmumula sa silangan sa mga pulunan dagat, ang pagliligtas ng Diyos ay kami po ang kauna-unahan dito. Wala kang nauna sa amin. Grabe naman. Wala raw nauna sa kanila. Mahiya naman kayo sa balat nyo. Walang nauna sa inyo. Hindi pa na ipapanganak si Limahong. Hindi pa nipapanganak si Lapu-Lapu. Hindi pa nipapanganak si Magellan. Nauna na ang Katoliko sa inyo. Ang Katoliko nagsimula sa Jerusalem. Balikan natin. Ang Katoliko nagsimula sa Jerusalem. Ito, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Straight to the point. Nauna ang Katoliko. Sabi niya, wala pang nauna sa kanila. Wala pang nauna. Mali talaga. Napakamali. Ako'y maghihintay na lamang, baka merong MCGI tatawag ngayon sa akin. Naghihintay ako tawagan niyo ako. MCGI. Nanonood MCGI dyan. Ito yung number ko na sa screen. 0963-533-2807. MCGI, tumawag kayo ngayon din, gabing ito. At magipag-schedule kayo sa akin, patutunayan nyo sa akin. O di kaya ako magpatunay na ang Katoliko nagsimula sa silanganan, nakarating sa kalunuran. Tutulan nyo. Tutulan nyo kung kaya nyo.